Hi, I'm Ida Manzano. I'm your VMX Vixen of the Miss Ida, anong feeling na ma-hail as VMX Vixen of the Month? Of course, parang heaven. Hindi kasi at my age, 'di ba? Kasi nasa 40s na ako. Dami kong mga naging kalaban ng mga basbata. Pero yung sa akin naman, hindi ko sila inaano na kalaban. I mean, hindi ako nagkikipag-compete sa kanila. I'm just doing my best sa base sa edad ko. And since artistic ako, ginagawa ko yung mga pictures na base sa mga pagiging creative ko. At marami namang natuwa. So I'm so happy. Parang hard work paid off. Alam mo yung ganun. How do you stay motivated? Paano kayo na-motivate gumawa ng parang mga ganong bundle? First of all, siguro kasi parang naging diversion ko yon. Marami kasi akong bashing na natanggap sa mga tao importante sa akin at saka hindi. So ngayon, it's a challenge for me. Because of that, parang siya yung dahilan for me to become more creative at mag-improve, to improve myself, and to prove them that they are wrong. I always do my best in everything I do. Artistic din talaga ako. Nasa ko yan, sa blood ko yan na talaga. Mahilig ako mag-makeup, magdamit. Nakikita ko naman sa dalawa kong anak, yung eldest ko at saka yung youngest. Artistic din sila, magaling mag-drawing, bata pa lang, na parang silang may nasa dugo na talaga. It's in the blood. Where do you get your inspiration when crafting your photo set bundle? Well, I based it on the costumes na sinusuot ko. Since manipis siya, why not see me through? Parang use your imagination to see what's inside. Kasi see-through yung suot ko, kaya see me through. Kung gaano ako kalandi, kung gaano ako kagaling mag-tease, yung gano'n. Tsaka yung background naman, yung bar, di ba? Open bar. For example, you're in a bar, tapos super sexy ang suot ko, and you can do whatever you want with me. Kasi nga, super sexy ako doon, and I'm ready. Kaya open ako, open bar. Sa lahat ng na-create mo, ano yung favorite mo? Pwede ba yung latest? Yung Touch My Heart, gustong-gusto ko yon. Kasi naisip ko kasi, yung mga heart na nilagay ko, so they have to touch it. So, i-touch mo yon para ma-feel mo ako. What is it like coming back from the sexy scene? Well, at first, may takot kasi syempre galing ako I was married for 10 years and then got separated. So, parang hindi na ako sanay, of course. Nahihirapan ako. Sinabi din kasi sa akin ni boss na, maraming kaming projects. We need a job. I need to earn more. Since single mom ako, sabi ni boss, marami kaming ginagawa ngayon, sexy kung gusto mo. So, ang naisip ko, gumawa ako ng sexy. Sa umpisa nga yung Lucky Rida. Hindi ko pa masyado nilabas yung breast exposure lang kasi unang-una medyo mataba pa ako noon. Tapos nagpapayat ako kasi sabi ni boss, magpaano ka, papayat ka. So hindi ko alam na sasalang pala ako sa sexy. So ngayon, since andito na ako, nagsisexy na ako, why not give it all? I give my all. Para pag sinabi ni Direk na, tuwad, di ba? Ganon, para masaya. Acting is not only visual, dapat sa audio din. Dapat magaling yung mo, nagsisynchronize yung voice mo sa actions mo. Hindi pwede yung gagano ka lang. Tapos parang wala lang. Siyempre, pag nagpupush yung guy, parang feeling mo rin na parang may pumapasok. Gaganon ka din, di ba? Dapat ganon. Can you share some insights lang kung paano po kayo personally nagpe-prepare, kung paano yung mindset and yung preparation before gawin yung mga intimate na eksena sa sexy na scenes? Bago mag-sexy scene, marami kang mga preparation na gagawin. So, unang-una na yon yung mag-toothbrush, mag-gargle, tsaka kailangan mabango ka. Kasi nakakahiya sa partner mo. So, iisipin mo na makikipag-sex ka. So, tatanggalin mo yung sarili mo. Ipapasok mo sa utak yung role mo at doon ka mag-focus. So, parang pagdating doon, ikaw na yung character mismo, hindi yung sarili mo. Kasi kung isipin ko sarili ko, hindi ko magagawa yung mga pinagagawa ko doon na tumutuwad-tuwad ganyan, yung dayog, yung ganyan. At saka kinakausap ko yung mga actors na makakapartner ko na kailangan one take lang natin to. Galingan na natin. Since andito na tayo, galingan na natin dahil para hindi tayo paulit-ulit ng take. So game din naman sila kasi syempre ayaw din nila yung paulit-ulit at paulit-ulit na gano'n gagawin mo. Mind you, hindi lang kami ang nandun. May mga tao din sa paligid. May cameraman, may assistant sa lighting, may assistant director, yung mga ganun. So, gawin mo na ng
talagang todo mo na. Pagkatapos yun, wala na, di ba? Relax na after. Lahat ng mga partners ko, one take lang kami unless ko kailangan ng ibang angle, yun, ililipat. Pero normally, one take lang kami. So, I'm proud of it. Coming back from the sexy scene, ano sa tingin niyo po yung difference ng audience o yung mga fans ng sexy genre from then sa ngayon? Before kasi, masaya na sila sa konting sexy. Eh ngayon, parang iba na. Maybe because, ang dami na kasi ngayong free na porn na napapanood online. Anytime, pwede lang panoorin na walang bayad. Ano yung ganun. So, syempre, iba pa rin yung papanood nila na may story, tapos may sexy scenes. Iba pa rin yun kasi kahit ako fan ako sa ganun. Syempre, lahat naman nag-i-evolve, di ba? Kahit nga yung nagtuturo kasi ako ng English online, ng grammar and everything. Nag-i-evolve talaga, palagi. Parang lang yan eh. Ang buhay natin, from simple, nag-i-evolve yan hanggang nagiging komplikado yung ganun-ganun. So, yung teknolohiya natin, nag-a-advance, nag-keeping on advancing, ganun din ang tao. So, kung noon, ganun yung utak nila, ngayon iba na rin. Since marami ng porn, hinahanap na nila yon. Kaya minsan yung iba nga, nagrereklamo pa kasi may yung mga followers ko, sabi, ay bakit yun lang yung scene mo doon? Ganyan-ganyan, nagaganon sila. Bakit yung scene mo boring? Ganyan-ganyan. So, naisip ko rin yun. Actually, yung mga gusto ng mga followers, ng mga fans ngayon, naisip ko rin yun kung bakit yun ang gusto nila. So, kailangan gumawa ka ng ganun na kahit wala namang penetration, maiisip na talaga nila na parang ganun na ang ginawa mo. Why not give it to them, di ba? Since so, yun ang masasabi ko, iba na ngayon ang fans noon at saka ngayon. Mas advanced na rin sila ngayon. Advanced sexy scenes na rin ang gusto nila, yung sex scenes, yun. Ano naman po, Miss Ida, yung ma-advise nyo sa mga stars na gustong pumasok sa Viva Max? Focus on their career. Kasi alam mo na, pag nasa showbiz ka, maraming aswang sa paligid. Pipigil sa'yo sa mga ginagawa mo. It's not only personal at saka mga tao sa paligid mo. Kung pumasok ka sa pagiging artista, dapat tuloy-tuloy yung karir mo. Huwag kang titigil. Kasi ako, nangyari sa akin yan. Tumigil ako kasi nagdadalawang isip ako, tapos ngayon bumalik din pala ako. So, ang dami kong panahon na sinayang. Ang masasabi ko lang, just like me, you give everything sa acting mo, sa lahat. At saka of course, galingan mo yung pakikisama mo at saka pag-uugali. Importante yun na maging mabait ka sa lahat. Kailangan marunong ka mag-adjust. Flexible ka, tsaka grateful ka, tsaka palagi mong pinapasalamatan yung mga taong tumutulong sa'yo sa showbiz. Alam niyo na, kasi importante yon dahil hindi lang naman isang taong tumutulong sa'yo dyan. Marami sila. Kahit mga assistant lang dyan or mga crew, dapat baitan mo lahat. So, grateful ka sa mga pinapakita nila sa'yo. Kailangan mag-improve ka din kasi practice ka sa bahay or sundin mo, gayahin mo. Kasi kung ikakatulong man lang sa improvement mo, gayahin natin yung mga magagandang bagay. Yung pangit, huwag mo nang gayahin, syempre. Alright, Miss Ida, move on tayo sa dirty questions. Kinky? Marami tayo niyan. Favorite ko yung kinky. Sige. What's your definition of an amazing sex? Dapat may satisfaction na mararamdaman yung partner mo, tsaka both of you, both parties, di ba? Open communication, number 1. So, dapat pag sinabi niya, isak mo yung ko kasi mas gusto ko yung ganon, isak mo. Kasi kailangan may satisfaction din siya. So, for example, ako, gusto kong kinakain, yung ganon. Sasabihin ko, ito masarap dyan, huwag masyadong kasi dapat smooth lang para nakikiliti ako, hindi masakit. Well, dapat ganon. May open communication, guys. Sinasabi ko sa'yo. Effective yon pag may open communication. Para both of you will be satisfied. Kasi useless kung hindi siya, ikaw lang nasasatisfy, tapos siya hindi. Or siya lang nasasatisfy, or tapos ikaw naman hindi. Kasi iba't ibang tao kasi may iba't ibang kiliti. But iba-ibang gusto. Yun, open communication lang. At para magkaroon kayo ng satisfaction, pareho, hindi kayo maghahanap, di ba, sa iba. Nabanggit nyo kanina, hanapin lang yung kiliti. How can a guy turn you on in bed, Miss Ida? Gusto ko yung guy na na malandi. Kasi gusto ko yung ako nilalandi. Ayoko yung ako unang nalalandi. Pero gusto ko yung guy na siya yung nauuna, yung nilalandi ako talaga. Siyempre, pag bago pa lang kayo, naghahanapan pa kayo niya kung aling part yung kilite, di ba? So, siyempre, magiging kayo, adventurous. Gawin nyo lahat. Hanapin nyo yung kilite. Gawin nyo lahat. Kung pwedeng dilaan nyo lahat ng parte ng katawan, gawin nyo para mahanap nyo yung kilite ng isa't isa. Where's the wildest place you've ever done it? Oh my goodness. A dirty kitchen.
Alam mo yung ano, yung may tao sa loob, alam mo may ibang tao, tapos sa dirty kitchen kayo, tapos magkikwiki kayo doon, sobrang ano, sobrang hot, as in mainit talaga kasi dirty kitchen yung walang aircon. So talagang papawisan ka, tapos ano, nagmamadali ka na yung feeling ng may thrill, kasi alam mo may tao, anytime pwede silang lumabas. Ang lalabas sa dirty kitchen, so kailangan, so ginagawa nyo yun, sobrang, oh my goodness, ang bilis talaga. Pag ganun pala, pag may thrill, alam mo, ang bilis. Ang bilis yung, ano, mag-come. Try mo. 3 minutes lang din. Oo, kasi alam mo yun, kasi may ibang tao eh. Sobrang, ano, exciting siya. Miss Ida, if you had to pick, ano ka, dominatrix ka ba personally or submissive? When it comes to sex, submissive. Basta hindi lang ako nasasaktan. Siyempre, pag masakit, ayoko. Pag so, ay, masakit naman yan. Siyempre, pag ano, pag masarap, sasabihin ko, oh, masarap yan, sige, gawin natin. Ganyan kung anong yung gusto mo, sige, gawin natin. Pero pag may nararamdaman akong masakit na, siyempre, ayoko naman nun. Final question, Miss Ida. Final? Anong fetish ni Miss Ida Manzano? Oh my God! Nilalandi ako talaga. Fetish ko yung lalaki na gustong-gusto ako, na sasabihin sa akin na gusto kita kasi ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Gusto ko yung ano mo kasi sexy ka, yung mga ganon. Yun ang fetish ko, tapos lalo na pag nakikita ko na yung habang sinasabi niya yung ganon, tumitigas siya. Gusto ko yung matigas na matigas. Fetish ko yung ano, yung lalaking ano, medyo maginoo pero medyo bastos. Maginoo pero medyo bastos. Yun, ganun. Ewan ko, bakit masarap siya? Yung nakaka-excite. Yung hindi mo alam ang tinutino tingnan. Tapos pagdating pala dun, wild. So, grabe. Hi! I'm Ida Manzano. I would like to say thank you sa lahat ng bumili at tumatangkilik ng aking mga projects, especially ito sa VMX. May incoming movies ako. Yung isa nagawa na, Stag ang title. Of course, huwag niyong kaligtaan at huwag niyong kalimutan na subaybayan palagi ang albums ko sa VMX. Ako po may gawa nun, kaya I'll make sure na talagang kayo sa sarap. Eee!